Ding. Okay, good magandang araw sa inyo. Sir Ian here. As promised, I will be giving away the answers. So not really giving away. I will be teaching you bakit ganoon yung sagot dun sa ating learning activity worksheets. So let's begin. Mga paalala lang. So while watching the video, you can pwede niyong kunin yung inyong learning activity worksheets. And then, from there, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating sagutin. So, magsisimula ako from the top. This is for sa mga absent at sa mga hindi nakasabay sa ating lesson sa classroom. So, let's begin on page 1. Week number 1. So, mga learning competency natin ay identify different literary conflicts. Pag sinabing conflicts or conflict, ano lang yan? Problema. It is a problem within the story. Now, sa inyong learning activity worksheets, meron din tatlo. So, character versus character, character versus society, and character versus nature. Now, isa-isayin natin. When we say character versus character, sa kwento ang nag-aaway ay isang tao laban sa isang tao. The conflict happens between two characters. Halimbawa dito sa example, two classmates argue. When we say argue, hindi nagkakasundo. So, pag nakikita niyo sa text, dalawang tao nag-aaway. Character versus character. Now, meron din namang character versus society na kapag ang problema doon sa kwento ay yung bida natin ay nilalabanan niya yung society, yung mga rules, yung mga expectations. O, halimbawa, dito sa example, a student speaks against unfair treatment. So, di ba, kung mayroong unfair treatment, sasalita ka, so feeling mo, ang mundo ay against sa'yo. And finally, meron tayong software update. No, I don't like. Okay, sensya na. So, activity, character versus nature na pala tayo. So, when the conflict happens between the character and the natural forces. Ano yung mga natural forces? Siyempre, mga hindi natin makontrol. Halimbawa, typhoon, bagyo, baha, lindol, sakit, kung ano-ano. So, yun lang naman yung ano dito. So, pwede na nating sagutan to. Okay. So, activity number 1. Ang sagot. So, basahin muna natin. So, no limitangere, may mga taong nag-away dahil sa kapangyarihan. May mga taong nag-away dahil sa kapangyarihan. Nagkaroon ng galit at hindi pagkakaunawaan. Bawat isa'y ipinagtatanggol ang sariling paniniwala. Kaya lalong lumalim ang kanilang alitan. So, ano kayang type of conflict yan? So nag-away yung dalawang tao. Yan ay character versus character. Correct. So, yan ang isulat nyo. Character versus character. Okay. Next, number 2. Ito, kay Jose Rizal ulit. No limitangere. Hindi ko kayo mapapaniwala. Sana'y, ulit. Mali pagkakabasa ko. So, hindi ko kayo mapapaniwala. Sanay kayong yumuko at matakot. Ang katotohanan ay hindi ninyo masabi sapagkat alipin kayo ng takot. So, ano ang mensahe ni Rizal? Kayo ay hindi makapagsalita dahil takot kayo. Ano yung muyo ko? So, character versus wala siyang kaaway na tao, hindi rin nature yung kalaban niya. So, malamang it's character versus society. Takot kayo mag-speak up sa mga tao kasi kayo takot. Next, ito, leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidlan ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. So, yun ay parang kanta yan tungkol sa isang bata na umakyat na nabali yung sanga. So, character versus nature. Tama. Yun lang. So, gano'n lang mag-analyze ng mga text. Isipin nyo kung anong type of conflict, kung may kaaway ba siya,
Tapos, ano ba, sino ba ang kaaway niya? O ano ba yung problema? Okay? So, yun. Now, proceed na tayo. So, ang number 4 at number 5, kayo na yan. Okay? So, punta naman tayo sa activity number 2. Ito mahirap. Describe the conflict. Ito yung binabasa ko. Activity number 2, describe the conflict. Parang sinasabi, ilarawan mo kung ano yung problema. So, sabi dito, basahin, read each scenario carefully, describe the conflict shown in each situation, and identify its types. Okay? So, kanina, alam na natin yung tatlo. Character versus nature, character versus society, and character versus character. So, ganun pa rin naman dito, pero meron lang siyang extra tinatanong. Okay? Halimbawa, so basahin ko to During a group activity, Marco and Leo argued because they had different ideas for their project. Si Marco daw sa si Leo nag-aaway because they had different ideas. Magkaiba sila ng naiisip pagdating sa kanilang project. Si Marco wanted to create a poster while Leo preferred making video presentation. So, yung kanina, alam na natin yan, no? Isulat sa baba. Character versus character. Yan yung type of conflict. Sir, anong isasagot dito sa description of conflict? So, i-describe mo lang kung ano ba yung problema doon sa nabasa natin. So, Marco and Leo. Anong nangyari kay Marco and Leo? Nag-away sila. Mali spelling. Argued about their school project. Yan yung sagot. So, alam na natin yung type of conflict at mabidescribe na natin yung conflict. So, tingnan mo tayo sa number 2. The students complained about the school rule. Yung mga estudyante daw nag-complain sa isang batas sa school. Ano ba yung batas? That did not allow them, hindi sila pinapayagan to use the library during lunch break. Okay. So, ang problema rito, bawal silang pumasok sa library during lunch break. Yun daw yung rule. So, they believe, naniniwala sila, na the rule was unfair because many of them wanted extra time to study and read books. Okay, eto na. Anong type of conflict yan? Yung students ba, kaaway nila ay tao? Hindi naman tao. Kalikasan ba? Hindi. Ang kaaway nila, yung role sa school. So, societal base. So, character versus society. Yan. Ngayon, ano naman yung description? So, ano daw yung gulo or problema doon sa nabasa natin? So, students felt that the rule in the school is unfair. Pwedeng ganun. So, maraming pwedeng sagot. Pwede mo rin sabihin, students complained about a school rule. So, parang i-describe ba natin? Ano ba yung conflict? Last one. Ito. A strong typhoon destroyed many houses in the barangay. Isang malakas daw na bagyo, sinira ang mga bahay, maraming bahay sa isang barangay. And the families struggled. Pag sinabing struggled, nahihirapan. Yung mga pamilya daw ay nahihirapan to stay safe. So, nahihirapan silang lumikas. Kasi, bakit? Heavy rains and strong winds forced the residents to evacuate to the covered court. Now, anong type of conflict yan? Okay. Kung naiisip mo, character versus nature, tama ka. Kasi nga, ang kalaban ng ating bida sa kwento ay kalikasan. Ano yung describe natin? Ano ba yung description of the conflict? Sabihin mo lang dyan kung ano yung nabasa mong problema. O di a strong typhoon destroyed many houses in the barangay. Yun lang. Masyado na mahaba. In the barangay. So, kaya na magtuloy. Sige, delete ko daw. So, yun lang. Yun lang yung activity
number 2. So the rest, yung number 4 and number 5, kayo na ang sumagot. So activity number 3 na tayo. Reflection. Answer the 2 to 3, answer the question in 2 to 3 sentences. So dapat ang sagot natin dalawa at hanggang tatlong pangungusap. So ano ba yung tanong? So the question is, why is conflict important in a story? Bakit daw importante yung conflict sa storya? So paano sasagutin? Hirap magsimula, no? So gagawin mo, copyin mo lang yung tanong. Tanggalin mo yung why is. So conflict is, ano nangyari? Is important in the story because o bakit mahalaga ang conflict. It makes the ano ba? Actually, yung sagot matatagpuan dito sa taas. Pag binasa mo lang ulit. Ayan, no? It makes the story interesting and helps the readers understand the experience of characters. So, yun. So, meron ka ng dalawang sentence, kukopihin mo lang. Okay? So, sa computer, kaya ko lang siyang gawin. Ganyan. Ayan yung sagot. Ang conflict ay mahalaga in the story because it makes the story interesting and it helps readers understand the experiences of characters. Okay? So that is page 1. So I will just cut this video. Kita ulit tayo doon sa page 2.